Hello, Katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, pagpasensyahan nyo muna itong aking pananalita ngayon dahil sa braces. Pero for the meantime lang naman to. Meron lang aayusin sa ngipin ko, you know? By the way, in this video guys, I'm very excited to share this to you. Kasi, finally, may panibago na namang entry level itong Samsung. And hindi lang siya basta-bastang entry level lang. Kasi talagang nakikipagsabayan na siya dun sa mga smartphones, mga mumurahing smartphones na hanip dun yung specifications. Guys, in this video, we are going to unbox Samsung A12. Yes, as you can see there. Eto guys, meron na siyang 128GB of internal storage. Yes, and 4GB of RAM. Malaki-laki na rin yung kanyang screen. And guys, maganda ang kanyang design. So kung gusto nyong malaman more of its performance and its look, well, panoorin natin to hanggang doon. Bago nga pala tayo magsimula, I would like to invite everyone to join po my huge giveaway. Yes, may huge giveaway po ako. Ibibigay ko po yung link sa description box. So join na kayo, baka kayo na po yung saswertehin. So yun lang. Good luck everyone! We have here the Samsung A12 and kung makita nyo nga sa screen, ayan, plain and simple lang. So, let's open this guys para makita natin yung laman ng box na to. So, ayan, as you can see, meron tayong mini box. And sa mini box niya guys, nandito yung kanyang warranties and etong kanyang pick guide. Ayan na guys, ito lang yung laman ng mini box. Let's go on directly sa ibang accessories. So, here guys, makikita nyo na bubungad ang unit. Okay, so set aside muna natin to. Okay, so ang maganda sa kanya guys, kasi Samsung A12 is complete na siya. Meron na siyang, ayan, wall adapter or charger. Ito yung kanyang charger. And meron tayong USB Type-C cable. So, USB Type-C na rin po si Samsung A12, which is nice. And may free earphones. Maganda kasi marami siyang free. And nandito sa gitna yung kanyang pin ejector. Ayan, so wala na pong laman ng box. Let's go on directly sa unit, guys. So, by the way, as you can see sa cover, meron tayong 6.5 inches na display nakalagay dito. And quadruple camera na rin siya. Wow! And of course, may fingerprint. So, let's see. Take off na natin tong cover. Ayan na guys, this is it. Wow! Kung makita nyo, ito yung front screen niya. Pahaba po ang unit guys. And ito naman ang kanyang likod. Yes guys, yung color na pinili ko is white. Actually, marami din siyang other colors. Hindi lang white, meron siyang blue, black, at meron din siyang red. Ayan. So, yung atin ngayon is white. And napakalinis ng white. And guys, in fairness, ang kanilang design ngayon is latest na rin, diba? Kung mapapansin nyo, most of the latest smartphones ngayon, ganito na yung placement ng camera, no? Pa-square na maliit. Ayan. So, ito din si Samsung A12, ganon din. And bentang-benta talaga itong ganitong klaseng placement ng camera. At here, kung makikita nyo sa malapitan ng kanyang likod, textured yung kanyang likod. So, maganda kasi hindi siya prone sa mga fingerprints, sa mga scratches. And then, may parang small part lang sa likod niya na hindi textured. Wherein, dito nga nilagay ang brand name ng Samsung. So, guys, kung makikita nyo, very nice, very clean, okay na okay para sa akin ang kanyang design sa likod. And, of course, plastic po yung material na ginamit nila dito. Yung glass lang po is yung front lang talaga. And here, kung makikita nyo sa right side niya, guys, is nandito naka-place ang volume rockers and power button. And note, side-mounted na rin po yung kanyang fingerprint scanner. Kaya naman napapansin nyo, walang fingerprint scanner sa likod kasi naka-place niya yan sa right side. Ayan. So, nice kasi nasa side na yung kanyang fingerprint scanner. So, ma-appreciate mo talaga yung design sa likod. Then, sa left side, guys, nandito naman yung tray. So, yung tray pwedeng lagyan ng 2 nano SIM cards din at isang slot for the SD card, which is nice. And sa bottom naman, guys, makita nyo nandito yung speaker grills, USB Type-C port, microphone, and 3.5mm audio jack.
back. Then sa upper part is yung kanyang sensor. So actually guys, first time ko makita na ganito ang disenyo ng entry level ng isang Samsung, which is nice naman din kasi talagang nakikipagsabayan na talaga sila sa ano yung mga entry level smartphones din ngayon. So now na nakita natin yung design, yung napansin ko lang guys is medyo may kabigatan po yung unit. So actually 205 grams kasi siya. And hindi din siya ganun talaga kanipis. Kasi 8.9mm din yung kanyang thickness. So now na nakita nyo na yung kanyang design, let's go on directly sa kanyang display. So let's turn this on. Ayan, as you can see guys, Android 10 na rin po si Samsung A12. And kung makikita nyo nga yung kanyang screen display, ayan na, katekis. So, yung display niya guys is hindi full HD. HD Plus lang po yung display niya. So, kung hindi naman po big deal sa inyo yung HD Plus is laban na rin ang display ni Samsung. Kasi okay naman din siya. PLS IPS lamang po. Hindi po AMOLED, okay? Kung makita nyo, meron pa siyang bezels. Here, may sa chin niya na banda. Ayan. And kung makikita nyo dito na part banda guys, is may teardrop or water drop display pa siya. Siguro mas maganda to kapag ginawa nila tong punch hole display. Di ba guys? Ayan. But anyway, maganda pa rin naman yung kanyang itsura. Actually, as a whole. And ayan, nakita nyo na yung kanyang display. And by the way, yung resolution nga pala ni Samsung A12 is 720 by 1600 lamang po. Makikita nyo naman dyan sa screen yung kanyang screen display. And it's all up to you guys if na-appreciate nyo na yung ganang display is go at lava na rin. 20 by 9 aspect ratio naman din siya. So ngayon, pagdating sa kanyang specification, eto si Samsung A12 guys, powered na siya ng MediaTek Helio P35. And yung kanya namang processor is octa-core processor. Yung RAM at ROM niya, eto malupit. Kasi 4GB of RAM na siya and 128GB of internal storage. May other variants din naman siya na pwede niyong bilhin na mas mura nito. At yun ay 3GB of RAM and 32GB of internal. At meron pang 64GB of internal din. So, may mga choices din naman kayo. Ayan. So, isa din sa nagustuhan ko po kay Samsung A12 is yung kanyang battery, guys. Kasi, meron siyang 5,000 mAh battery capacity and 15 watts din yung kanyang charging. So, for me, na-appreciate ko yung battery kasi malaki na yung battery nila ngayon. Pati yung storage niya, pinalaki na rin nila. So, talaga nakikipagsabayan na si Samsung, guys, sa lahat ng mga entry-level din. So, ayan, anyway, before we go on sa mga testings, pag-usapan muna natin itong mga cameras niya. So, kung makikita nyo nga, meron siyang 4 na rear cameras. And then, yung main shooter po nito is 48MP na rin. Yes, wide. Meron din siyang ultra-wide angle. Merong depth sensor. And meron din siyang macro. So, kahit malapitan ng kuhanan mong picture, maganda, mas detailed. Anyway, ayan. Ito naman sa front cam niya, guys, may siyang 8 megapixel din. And so now, ipapakita ko na sa inyo guys yung camera performance ni Samsung A12. Ayan, tinest ko siya ng bongga guys. Ano kung makikita nyo dyan, sa rear cam po ni Samsung A12, makikita nyo kung gaano po kaganda ang kanyang performance. Maganda yung kanyang saturation, maganda yung kanyang sharpness, okay din yung kanyang brightness, sakto lang. Ang linaw in fairness naman at hindi talaga overly saturated yung kuha. Sa video quality naman niya guys, sa rear cam, maganda kasi full HD na siya. Then, 1920 by 1080p na yung resolution. Kaya naman maganda rin yung video niya guys. Makita nyo naman dyan na video ko. And in fairness ha, yung kanyang stabilization, kahit hindi nakalagay dito na may video stabilization niya, makikita nyo guys na okay din yung performance ng video niya. As long as hindi talaga sobrang malikot yung kamay nyo. Ayan! So, sa front cam guys, makikita nyo na meron siyang wide din. So, kung sa rear cam merong wide, sa front cam meron din. Makikita nyo guys, malinaw at maganda rin yung front camera performance niya. In fairness naman dito kay Samsung A12. Ayan, kung makikita nyo sa mga selfies ko, realistic yung camera ni Samsung. Talagang hindi nawawala sa kanila yun, yung quality ng front cam din nila. Bagay na bagay sa mga mahilig din mag-selfie dyan, mga selfie addicts. Ayan. So, makikita nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang front cam din. Ayan. So, ngayon guys, itetest natin yung front cam dito mismo actual sa studio ko. Ayan na guys, ito yung front video ni Samsung A12. Nasa Full HD 1920 by 1080p at 30 frames per second siya. At kung makikita nyo, malinaw siya guys. At kung makikita nyo, HD siya kasi meron tayong backup light. Meron tayong ring light dito kaya ganito yung itsura. Now, i-try natin guys, i-turn off yung ating mga
backup light kung gaano siya ka-HD. Kasi ngayon, kung makita nyo nga, ang ganda, HD na HD talaga siya. And sobrang realistic talaga ng kuha niya. And vibrant din yung video quality. So, lakas makaganda itong camera ni Samsung A12. Now, try natin yung walang ring light, guys. Ayan, this is it. Pansit. Sakit. Sakit tong braces. Ayan, so kung makikita nyo guys, wala na po tayong ring light support. And, ayan, ano masasabi nyo sa quality niya? Hindi na siya ganun ka-HD, no? Pero guys, in fairness okay naman din. Malinaw naman, pero meron mga noise. So, much better pa rin talaga guys na meron tayong backup light para mas maganda yung shooting natin. Ayan. Pero mas maganda to guys kapag daylight. Kapag may mga proper lighting, mas okay siya. Ayun, naka-techies, nakita nyo na yung performance niya sa front cam video without backup light and with backup light. So, in fairness maganda yung with backup light niya. So, mas maganda talaga siya kapag may proper lighting kaysa sa hindi masyadong mailaw yung area. Okay din kasi hindi pixelated. Ayan. Now guys, nakita nyo na yung performance niya sa camera. I-comment nyo below kung ano yung comment nyo sa camera na. Let's go more muna sa gaming. So there, sa gaming naman tayo. Kaya nyo yung Mobile Legends guys. High frame rate, high setting din. And kung makikita nyo dyan, maganda rin naman yung graphic quality niya. Smooth naman yung paglalaro so far. Wala namang frame drops, walang lags. And very playable siya. So guys, sa gaming lang maganda. Sa Mobile Legends lang maganda siya. I'm not sure sa other games kung maganda din ba kasi bago lang po sa akin. Anyway, kung gusto niyo ng other gaming performance ito, well, tingnan natin kung makakagawa ako ng other gaming performance ni Samsung A12. Ayan, so far guys, yung kanyang fingerprint scanner is responsive naman. Make sure lang talaga na malinis yung thumb nyo para mabilis siyang mag-read. Pero so far sa aking experience sa kanya, is responsive naman yung fingerprint scanner niya. So ngayon guys, tapos na natin siyang in-unbox. Anong comment nyo kay Samsung A12? Sa akin guys, to be honest, sa price niyang 7,990, napakasulit na niya kasi meron siyang 128GB of internal storage. Maganda rin yung kanya performance sa gaming, lalo na sa Mobile Legends. And yung camera niya guys, in fairness, maganda yung camera performance sa Samsung A12. Bilang isang entry level, napakaganda na nito. Then side-mounted na rin siya, diba? Side-mounted na rin siya, which is nice. And then yung likod niya guys, maganda yung kanyang design talaga. Siguro yung cons lang nito sa akin is, ayun na nga yung kanyang display, HD+, and meron pa siyang water drop display. So, yung ngayon kasi is almost full screen na, o minsan naman yung iba naka-punch hole na. And meron pa siyang bezels din. Ayan. And medyo may kabigatan din yung unit guys. 205 grams kasi siya. Yun lang naman so far yung napansin ko sa ngayon na cons sa kanya. But, as a whole guys, I love this phone. I like it kasi palaban siya. Lumalaban na rin yung kanyang storage nila and battery. So para sa akin, good na good naman din si Samsung A12. And itatry kong i-test to guys more soon. Yan lang. Maraming po salamat sa panonood ng aking review. Again, pagpasensyahan nyo na po ang aking pananalita. Salamat po guys sa panonood. I hope na nagustuhan nyo yung unboxing and review ko na to. And don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel, guys.